May 31, 3:16 PM. Ganito kasing oras ako nagbablog kasi nga hindi siya masyadong mainit, hindi rin siya masyadong makulimlim. Sakto lang. At dahil sa hindi ako makapag-welding kasi nga brown out, kailangan nating mag-cutting. So hindi natin magawa. Ayan. So eto na lang muna kasi may mga nagtatanong sa akin paano daw pag gumagana ang isang generator. Kasi nagkalat ngayon sa YouTube ang mga generator na basta umiikot ang lakas ng kanyang output. So ngayon ay kakalikutin natin si Predator Alientech AT1800X. Dito na siguro sa amin guys ang pinakamaswerte sa lahat. Patay sindi ang kuryente, mahina pa, patay sindi pang signal, mabagal pa. Merong globe at smart. Parehas sila. So, ang swerte namin. Okay, so ito. Kakalikutin natin si AT or Alientech AT1800X. 1800. Malamang kung na-upload ko na to, meron ng signal pero sa akin wala. Wala pang signal. Wala pang kuryente. Yan o. Ito guys yung tanke niya. Meron kasi mga generator na brass type at brushless. Ito, sa tingin ko dito ay brushless siya. Ayan, kalimitan sa mga generator na merong belt ay brass type. Pero yung ibang mga direct ay merong brass type at brushless. Tapos, meron pang generator na inverter type. So ito guys ay hindi. Kung sa bagay, sa inverter at yung ganito, parehas lang sila. Ang inverter lang kasi meron siyang inverter na circuit dito. Pero pares pa rin sila ng format kasi nga yung naidagdag lang na inverter. Pero yung source pa rin niya ay generator, ganito. Okay. So ito guys yung kanyang control panel na yung hinahanap ko kay engineer. Ba't ganun yung kulay natin? Yung hinahanap ko sa invention ni Sir Engineer. Yan, si Gingineer. Yan, kasama ni Sir Elias. Wala siyang ganito na kapag papatayin mo yung unit or papaandarin mo, may mga sinusungkit ka sa ilalim. Ang galing! Yung mga combination niya, parang ganon. Okay. Natin tanggal na wire. Okay, so dito. So ayan guys, yung sabi ko lang mga wire lang dito. Outlet, tapos yung kanyang circuit breaker. Okay, pantangin natin. So paubos na yung gasolina doon malamang kasi ganun na yung andar. Pero ito pala guys ay yung kanyang kill switch papunta sa ground. I-ground lang natin kasi yung linya dito ay papunta sa kanyang ground, body ground. Ayun. So ito guys yung kanyang generator or synchronous motor generator, dynamo or ano ba yung tawag nyo dyan, pare-pares lang yan. Okay, tapos ito naman yung kanyang engine. Tapos ito naman yung kanyang manual na starter. Yung iba ay the battery. Ito na ay wala naman siyang battery kaya manual. Manual start. Meron siyang choke, filter, carburetor, tapos yung kanyang makina dito na 4-stroke. So, meron na siyang langis dito. Okay, marami pa siyang langis. Konti lang guys yung lalagay dito. Yung pang motor pwede na yun para matagal siyang gamitin. Safe yung makina ng generator natin. So, dito lang ipapakialaman natin kasi hindi naman tayo mekaniko. Pero in the future, pag may problema, itatry natin. So, okay naman siya ngayon. Ayaw kong pakialaman. Yung kanyang drain plug. Drain, basta yung drain ng kanyang langis. Air-cooled siya. Sa mga free energy generator,
Ito yung wala sa kanila. Yung claim nila na free energy over unity or perpetual. Kasi ang hinaharvest sa mga ganong klase, kung sakasakaling meron sana, kung meron man lang sana. Ang hinaharvest doon ay yung kanyang excessive energy kasi nga yung sabihin na natin 100% na umaandar siya. Yung kumbaga 200 to 300%. Ang ma-harvest natin 200. Kung meron man, wala naman. Ayan. Kung wala siyang ganito control ng speed, control ng power, sana nag-overpower siya. Malakas sana yung kanyang flywheel sana halos mabitak sa lakas ng kanyang speed. So wala naman. Wala siyang ganito. Wala talaga. Kasi nga hindi naman totoo. Or wala naman kasing ganong machine. Walang libre. Sige na nga, hayaan na nga natin para hanapin nyo. Hanapin nyo na meron talaga. So ito guys, yung kanyang yung kanyang motor or dynamo. Yun, tanggal na. So ayan, natanggal ko na siya. So ayan guys, yung kanyang rotor, tapos ito naman yung kanyang stator. Sa 3 kVA or 5 kVA to 10 kVA na belt drive, yung supply ng kanyang field coil ay nandito. Kaya siya brass type, merong brass assembly dito or yung slip ring. Ayan, papunta sa kanyang supply ng field coil, tapos merong diode dun sa taas. Okay, kaya hinahanap ko palagi yung diode sa mga free energy na maitik. Pero dahil nga sa fake at tinanggal nila, so wala. Okay, so dito ay brushless, wala siyang brass. Wala yung kanyang slip ring dito na dalawa. Kasi ito ay nandito na yung kanyang supply ng field coil. Supply ng field coil, tapos yung kanyang field coil. So meron siyang isang diode dito. You know? Ayan yung kanyang diode. So yung isa dito ay supply, tapos yung isa dito ay field. Ayan, yung isa dito ay pinapagana niya yung coil dito sa kabila. Okay? Yung brass type kasi nakahalo dito. Ayan. So sa tingin ko dito, ang pagkaalam ko dito ay para mabuhay siya ay power factor yung ginagamit. Okay, meron siyang maliit na magnet dito, ferrite type, magkabila. So ito yung magpapagana pansamantala, tapos lalakas siya kapag bumilis yung ikot. Kasi nga nandito yung kanyang supply. Nandito yung supply, tapos yung field coil. Ayan, AC to DC, kaya meron siyang isang diode dito. Yung iba kasi yung ginagamit nila ay dalawa. Malamang nakaparallel din lang yun kasi nga nakalagay dito sa gilid, magkabila. Tapos neodymium yung ginagamit yung iba, kaya lang maliit. Eto malaki. Ayan. Okay. Sa kasi sa mga car alternator, para mabuhay siya dapat meron siyang battery, tapos pag buhay na yung kanyang field coil, kahit tanggalin mo na yung battery, okay lang. Malakas na yung output niya. Sa mga 5 kVA to 10 kVA na brass type, ang ginagawa kasi namin, meron kasi siyang case kung minsan na wala siyang output. Kahit na anong gawin mo, wala siyang output. Kahit bilisan mo yung throttle, wala siyang output. Ayan, ang ginagawa kasi namin para mabuhay, sasakalin namin yung output niya. Ito sa output sa AC. Papaandarin na ng bagal na kayang-kaya niyang mamatay kapag shorted na, pag meron na siyang supply sa field coil. Ayan, so short namin habang umaandar. Kikita mo talagang uusok yung kanyang tambutso. Ayan. So pag ganon, buhay na yung kanyang field coil or generator, kakabulol. Hindi ko lang alam dito guys ay kung vice versa yung magiging field. So mas maganda open po yung comment section, mahilig pa ako magbasa. Sasagutin ko kung alam ko. Tapos mag-comment na rin kayo kung ano yung may dadagdag nyo pang idea dito. Kasi yung alam ko lang dito
Base lang naman sa experience ko bilang technician at nagre-repair ng mga generator dito sa amin. Okay, so yan guys, yung kanyang rotor at stator. Tapos, alalay sa higpit. Pakiramdaman baka may magpingaw siya. Tanggalin yung spacer kasi medyo may pit yan, makapal yung nilagay natin. Yun o. Ang ganda ng plate. Walang sayad. Yun. So, wala siyang sayad. Ang kagandahan kasi sa mga generator na ganito, basta't may laman yung kanyang tangke, anytime na kailangan mo, bibigyan kanya ng kuryente. Ang solar kasi, malakas lang yan kung tag-araw, pero pag tag-ulan na, medyo tagilid ka na dyan. Tapos ang grid dito sa amin, maganda din sa labas kasi may schedule. Mag-aabiso muna sila bago mag-brown out. Dito sa amin, nauuna ang brown out kaysa yung abiso. Tapos, di mo alam kung kailan darating, di mo alam kung kailan magba-brown out. Ayan. So, mas maganda meron tayong backup na ganito. Sa inverter generator, halos parehas din lang sila guys. Yun nga lang kasi mas maliit yung kanyang suman or yung kanyang dynamo pala. So yung lakas ng inverter generator, depende pa rin sa laki ng kanyang makina. Tapos yung kanyang dynamo syempre. Tapos, meron siyang inverter circuit. Yung inverter circuit niya ay wala na yung kanyang 12 volt to 315 volt converter. So dito sa kanyang dynamo, yung lumalabas sa kanyang mismong dynamo ay diretso sa kanyang inverter. So yun yung kino-convert niya na AC. Ayan. So parehas din lang sila, parang direct cooling system to coolant system. Ayan. Tapos pinapalamig din lang ng air. Parang ganon. Okay? From generator to inverter to i-convert niya to AC. Parang ganun din lang. Sana someday makapag-feature tayo ng ganun. Okay, so eto, time to time, direct. Wala nang maraming cheboreche. Doon kasi pag nasira yung kanyang inverter, mas mahirap. So dito kung may problema yung capacitor na papalitan. Doon, marami kang papalitan. Yun nga lang, mas magaan, mas portable. Choke. On, tapos so yun ang maganda lang kasi sa mga 4-stroke madaling pandarin compare sa mga Ati-tuti kasi nga mayroon ng langis yung gasolina kaya medyo hirap sunugin. So dito purong-puro. Try natin ulit. Okay, so next time ulit. Maraming salamat sa inyo panonood sa video na to. Wala pang kuryente, wala pang grid kasi wala pang tumutugtog. Piyesta kasi dito sa amin. Hindi mo ramdam na piyesta kasi nga patay sindaw kuryente. Ang music dyan bigla na lang nawawala. So dito sa amin, diretso lang kasi may high grid.